your message, sir, doon sa mga nagpapakalat na you're unwell? Dahil pinapa-investigahan ko yan. Oo, pinapa-investigahan ko yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Tignan natin kung saan pupunta. Pinaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt kung saan nagbula sa social media. And sometime, you really have to extract justice from people. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi pattern to, parang dry run to, for things to come later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila lalo yan pag hindi yan na sa mata. Wow, Boying. I mean, sa kapal ng mukha mo, sa kunat ng balat mo, akalain mong balat sibuyas ka pala. I mean, come on, umidad ka na ng ganyan sa politika, tapos sensitive ka, kababalik mo lang, uunahin mo pa sarili mo, na ipa-NBI, okay, bigyan ng pansin, paimbestigahan, yung mga nagkalat, na na-hospital ka. Really? Boying, the issue has nothing to do with you. Don't take it personally. Ombudsman ka eh. Siyempre, ang health issue mo or kung ano man ang nangyari sa'yo, katulad ng ibang mga opisyal ng gobyerno, public interest yan. Imagine from someone like you na mahilig magpa-press con every day, tapos na wala ka ng ilang araw, tapos may bali-balita na sinugod ka sa ospital na hindi naman ito katakataka dahil meron ka namang health issue before. Remember, inamin mo nagkaroon ka ng cancer. Marami kang mga pinagdaan ng sakit na nalampasan mo naman, sabi mo. Nawala ka ng ilang araw, hindi ka nagpakita. So, kung nagkaroon man ng espekulasyon ang mga tao, ano naman? Public servant ka naman. Public official ka. Natural lang na may interest ang tao tungkol sa kung ano ang nangyari sa'yo. I mean, come on. Sa kapal ng mukha mo at kunat ng balat mo para maging sensitive ka, yung balat sibuyas ka, my gosh, umidad ka na ng ganyan. Dapat alam na alam mo, bawal lang balat sibuyas pagdating sa politika. And again, don't take it personally. Kung hindi ka ombudsman, wala kaming pakialam sa'yo. Alam mo yan. Ombudsman ka eh. Again, the issue has nothing to do with your personal kinemerut. Nagkataon na ikaw ang ombudsman, baliw. Kaya natural pag-usapan ka. Naisip mo pa talaga na magpa-NBI, papaimbestigan. Hello, kababalik mo lang. Bakit hindi ang intindihin mo yung Cabral Files? Na araw-araw din i-discuss itong si Kong Leviste. Bakit hindi mo pa imbestigahan yung 2025 budget? Hanggang ngayon, wala pang nare-resolve budget sa most corrupt budget sa history ng Pilipinas. Flood control, ano na? Yan namang unahin mo. Inuna mo pa sarili mo eh. Masyado kang baka sarili. Are you really for the people? Talagang pagbalik mo ngayon ka pala nagpakita, yan agad ay bubungad mo. Kaya mag-alala, may cyber libel yan, ipapaimbestiga ko na sa NBN, etc. bla bla bla. Dapat talaga bigyan ng mga limitasyong mga yan. Kailangan talaga masawatan ng mga yan. Dahil kung di, ulit-ulitin pa nila yan, putang ina. Para namang hindi ginagawa yan. Okay? Ng mga taga-kabilang parlor sa mga Duterte, lalo na kay Sara. Parang wala naman ako narinig na magpapa-NBI ka tungkol sa mga naninira, sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice Presidente. Parang wala naman akong narinig sa'yo na ipapa-NBI mo o nag-iingay ka tungkol sa mga ginagawang interpretasyon ng mga kalaban ng mga Duterte tungkol sa notice of disallowance na natanggap ng Office of the Vice President from COA. Di ba galing kang DOJ? Di ba naging governor ka pa yata ng Cavite? Ngayon, ombudsman ka. Alam mong ang confidential files is confidential. Hindi ito pwedeng i-liquidate. Diba? Publicly. Alam mo yan. Pero hinayaan mo na siraan nila ng siraan si Sara up to the point na ginamit pa itong grounds para ma-impeach siya sa Congress. Hindi ka naman nag-ingay, hayop ka. Pero pagdating sa sarili mo, diba? Pagdating sa sarili mo, kababalik mo pa lang, punyeta ka, magpapaimbestiga ka, ipapa-NBI mo, aalamin mo kung saan nagsimula sa social media yung pagkakalat tungkol sa na-hospital ka. Kung hindi ka na-hospital, hindi sabihin mo hindi ka na-hospital tapos meron ka pang pa-NBI na nalalaman. Sa kapal ng mukha mo at sa kunat ng balat mo, hindi bagay sa iyo yung maging balat sibuyas. Ina mo, umarte ka nga ng naayon sa itsura mo. Punyeta, kaloka.